So, bakit kaya ganun mga sangkay, no? Tayo mga Pilipino, hindi pa rin po matututo, mga sangkay, no? Sa disiplina. At eto, mayroon na naman pong ginawa itong mga kababayan po natin na talagang nakakalungkot mga sangkay, bakit ganito tayo. But anyway, bago tayo magsimula, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.39 million subscribers na. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe dyan, kung gusto nyo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ano pang hinihintay nyo, i-click nyo lamang po yung subscribe button, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto, pag-usapan po natin mga sangkay. Ewan ko, bakit ganun tayo? Ito kasi yung balita mga sangkay. Mga basura sa kalsada na iwan matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Nabalot ng smog o pinaghalong usok at fog ang ilang bahagi ng Metro Manila kasunod ng pagsalubong sa bagong taon. Nag-iwan din ng sandamakmak na basura ang selebrasyon. Nag-iwan ng sandamakmak na basura ang selebrasyon. Saksi si Bernadette Reyes. Grabe. Tingnan nyo yan mga sangkay, oh. Tambak na tambak. O tambak-tambak na mga basura mga sangkay ang iniwan po ng ating mga kababayang dugyot sa kakalsadahan. Bakit kaya hindi pa rin tayo matuto, no? Tapos kapag may kalamidad, kapag binabaha tayo, sisisihin natin yung gobyerno natin. No? Alam nyo mga sangkay, itong mga basura, hindi naman to isang tao lang ang may gawa. Marami ang may gawa nito mga sangkay, kahit kakaunting basura, naiipon po yan. So ito po yung mga basurang iniwan sa kakalsadahan. Ang malala dito mga sangkay, ang naglinis ay hindi yung mga taong nagkalat, kundi yung mga taong nasa LG yung mga sangkay. Sila po yung nagpalinis. Sana mga sangkay tayo mga Pinoy, kung magtatapon tayo ng basura sa kalye, tayo mismo ang maglilinis sa kapaligiran natin. Yung mga basura natin, tayo yung magdidispatcha. Di ba? Alam nyo, yung Japan mga sangkay, hindi po ganito kadugyot eh. Nakakalungkot na ito po yung ugali natin mga Pinoy. Tingnan nyo mga sangkay. Ito, hindi po natin maitatanggi yan eh. Ano? Kitang-kita po natin. Kaliwat ka ng basura ang bumungad sa mga kalsada kasunod ng pagsalubong sa bagong taon. Tulad sa Taft Avenue sa Pasay kanina kung saan maagang naglinis ang mga tauhan ng City Hall. Sa ilang bahagi ng Pasig, tambak rin ang mga basura sa daan. Nadatnan. Tingnan nyo to. Mga basura sa kalye, nagkalat lang. This is how we do it, mga sangkay. Every time na mayroon pong occasions, o kaya mayroon pong celebration ang ating bansa. Lalong-lalo na po pagsalubong ng bagong taon. Bakit ganito tayo, mga sangkay, na hindi po natin maalagaan yung ating kapaligiran? Alam nyo bakit binabaha ang Metro Manila? Ito lang. Binabaha ang Metro Manila dahil itong mga basurang to naiipon po sa mga daluyan ng tubig. Yung mga flood control system na hindi ganun kalalaki, at nga po mga malalaki siguro kung ganito po katambak yung mga basura, maiipon po sa loob, hindi makakadalo yung tubig. Ganyan po tayo, mga sangkay. Ganyan tayo kadugyot. Pasensya na, pero yun po yung term. Nakakalungkot naman. Ako, hindi ako nagtatapon ng basura sa kali. Pero parang sinasali ko na lang ang sarili. Tayo kasi pare-parehas tayo, nasa ating bansa eh. Nakakalungkot, no? Namin hinahakot yan ng mga truck ng City Hall. Maging sa Maynila, gabundok ang mga naiwang basura. Grabe, Kaya men. naman pinagtulungan na yung linisin gamit ang mga walis at traktora. Balat ng buko po, karamihan. Usual na basura rin po. Natural lang naman po pag bagong taon, talagang maraming basura. Ngayong unang araw ng 2025, ganito karaming basura ang bumungad dito sa Recto Avenue. Grabe, no? Sana hindi na tayo ganito. Ewan ko kung kailan tayo matututo mga sangkay.
yung ginagawa natin sa ating kapaligiran, bumabalik din yan sa atin. Kasi halimbawa itong mga basura, saan po ba yan maiipon? Sa mga daluyan ng tubig, tapos babahain ang buong paligid. Tapos tayo, hahanapin natin yung flood control sa pamahalaan. Yung flood control hindi na magamit dahil nga tayo mismo yung sumisira sa ating paligid, di ba? Ayon sa Department of Public Services, eto raw ang mga basurang naipon simula kahapon hanggang kaninang madaling araw. Bukod sa mga basura, nabalot din ng smog o magkahalong usok at fog ang ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Naobserbahan yan sa Maynila tulad sa P. Burgos, Jones Bridge at Divisoria. At kahit bandang alas 2 na ng hapon, kita pa rin ang smog sa kuhang ito sa bahagi ng Mandaluyong at San Juan. Patuloy ang pangangalat ng pinal na datos ng DENR. Pero ayon sa Swiss research firm na IQ Air, umabot sa unhealthy level ang hangin sa Maynila ngayong araw. Grabe. Ang air quality index na yan, mahigit 15 beses na mas mataas sa pamantayan ng World Naku Health po, Organization. yan ang mga sangkay. Yan po ang delikado sa atin ngayon. Yung pollution. Yung pollution na bumabalot na po sa Metro Manila. Actually, mga sangkay, kahit naman hindi New Year, ganyan po talaga ang polluted na hangin na mayroon po tayo sa Metro Manila. Ewan ko ba bakit ganyan, mga sangkay, no? Resulta din po talaga yan ng hindi pagiging disiplinado natin mga Pilipino. Sa atin po, sabi ko nga sa inyo mga sangkay, sa atin bumabalik yung pagsira natin sa kapaligiran. Maraming mga dyan, mga sangkay. Marami pa rin mga bansa, no? Hindi lang naman Pilipinas. Pagdating sa air pollution, hindi lang naman po sa Pilipinas ang meron. Paging ang India at marami pa pong mga bansa. China, grabe po ang pollution sa hangin. So, how much more dito sa ating bansa, mga sangkay, na wala po tayong kadisi-disiplina. Naitala rin yan bilang ika-16 na pinakamaruming hangin sa mahigit 100 lungsod sa listahan. Grabe. Ito yung air quality monitoring equipment na ginagamit ng DENR-EMB para masukat ang air pollutants sa kapaligiran gaya na lamang ng mga pinong alikabok. Hindi lang sa kapaligiran may epekto ang ganyang hangin dahil ayon sa eksperto, posibleng makasama yan sa katawan ng tao. Itong mga fine particles na to ay maaring makarating o makapinsala sa ating bloodstream at sa ating respiratory system. At sa case po ng pagpapaputok, meron po yan, mga toxic substances ay maaring mag-cause ng cancer. Mas mapanganib daw ito sa mga may comorbidities tulad ng asthma at cancer, kaya pinapayuhan sila na huwag muna lumabas o magsuot ng face mask. Para sa GMA Integrated. So ayan, mga sangkay, yan po yung mga resulta ng mga pinaggagawa natin mga Pilipino sa ating kapaligiran. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po pala tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Ayan. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.